we answer this question, how do you know if it's true love? Paano daw na ito mahibaw-an if totoo na love? Still remember? Unsa to na mga the definition of true? Number 1, sa to? Sige na siya? Characteristic of true love is total sacrifice. Ano mo katapad? Nahimo na ba na animo? No? Nakatry na ba ka na mag-sacrifice? Yun, no? For God. Ayan. Di ba? Love ni mo si Lord. Nag-sacrifice ka. Grabe, kid. Nag-iba ko sa inyo, dahil damong mga labhunon, no? Damong mga sani panadira, damong kakulian, but nga man di ay, bumuad to gihapon ko. And then, second is radical, no? Mga pambihira. No? Dili siya usually na nangyayari. Na atong makita, na ma-experience. So, that's the love of God. And then, third is, unconditional. Walay kondisyon. Nagani question, kini ba na question? Kabati naman eh. Nang, mahal mo ba siya kasi mahal ka niya o mahal mo siya kasi mahal mo talaga? Di ba? Di ba maayos siya na question? Mahal mo ba siya kasi mahal ka niya o mahal mo siya kasi mahal mo talaga? Kasi pwedeng, mahal kita kasi mahal mo ko. Di ba? Pero kung mahal kita kasi mahal mo ko eh. Di ba? So parang, paano kung di ka na niya love? Will you just love bagyahapon ni mo siya? Dira na mag-matter. So unconditional. Later na to ng mas palawman. And then, we talk about also enduring. That love talagang magpabilin. Antod sa antod. Okay? So karon, let's continue this topic about spreading the love. Nga naman, kinagingon sa Biblia, 1 John chapter... narin nga na. O karon lang. Balag daw ko ganang kuan. Okay. Behold. Beloved eh. Behold. Beloved. Hindi mo katapad, beloved. Sa Bisaya, hinigugma. Okay, minamahal. Yan. Minamahal. Ayaw doon, HDMI, minamahal po. Okay, beloved. Let us love one another. Last, sa John Pod, katingon na love one another. For love is, asagi ka ng love? From God. And whoever loves has been born of God and knows God. Pag kaibaw daw ka mahigugma, ibig sabihin, kaila ka sa Diyos. Okay, and then patira, anyone who does not love does not know God because God is love. So nga nag-iisgutan nato kining word na love. Kaya babata na damo ng definition about love karon, and then kining ang word na love is na-restort na siya, na-distort na, and then gi-water down na to. Imagine this. Love mo siya, pero love po nimo ang isda. Oh, I love fish. Pero love po nimo ang tao. I love her or I love him. Pero you love fish as well. So nahimo ng generic. Nga naman, kaya mo sabi ako isda. Kaya para sa love, minsan na generic na ang word na love. I love to kill. Love to kill? Pero love po mo siya. So, and then, naiba na ang definition sa word na love. Karon mo adto ta sa Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 13. You know, that church in Corinth, naa sila issue kasi. Pagbasahon nimo ang chapter 12, 13 to 14, it talks about spiritual gifts. Okay, mga hiyas ba? Ang problema sa Corinthians is ito. Nagpa-taasay sila. Nagpabilibay sa kagalingon. Ako mas maayo. Nagpalabuanay. Ako mas maayo ko kay na ako'y gift of thanks. Maayo ko kay may muhil. No? Ing ana ang ilang issue. No, nagani kanang kuan tulo ka kanang kabati ka na magpinambuga. Wa ka sa akong lolo. Wa ka sa akong lolo. Katong World War II, 500 ka bukang napatay. Ingon ng isa, wa ka sa akong lolo. Buutan pa kayo mong lolo. Akong lolo, 1,000 ang napatay. Ingon ng isa, ang last, ang isa, inyong mga lolo, mga buutan na kayo. Imo hating lolo.
Ang akong lolo, siya rin may nagpatay sa inyong lolo. Pataas. Wasa siya. So, 1.5. 1.5 ang patay. So, may yung situation sa Corinto, mauna nga situation. Nagpataasay. Kaya di ba natin makita ng mga simbahan na, grabe, gunitan lang, matumba. Ipag-pray lang, di ba? Kanang may slining. Ipag-pray lang, tumba na. May mga gift mo na sila. Napoy uban, grabe, pag-pray. Ang kalbo, ipag-pray. Nakakita. Nakakita. Nagkalaay buhok. Ang uban, dili ka lakaw, di nagipag-pray, nakadungog. Gulo. Nakatindog. Naingana ng mga gift. Pero, the question here is, mao ba na ang basihan sa kinabuhi? Iyon. Mao ba na ang basihan sa kinabuhi nato sa labi na ikaw na Kristohanon ka kay tungod damutag na hibaw-an damutag na mamaayo jud ta tanawa sa gingon ni Pablo sa Corinto. But earnestly desire, this is the last verse, 1 Corinthians chapter 12, naghisgo siya about spiritual gifts kasi yun nga magpataasay gani. Ingon but earnestly desire the higher gifts. Unsa na higher gifts? And I will show you a still more excellent. Grabe ka redundant. Excellent na, more pa. Just to, ikanang kuan lang, Jod, i-magnify ba or ikanang kuan na, mas tingwahaon na, unsa man na klase nga gifts. Di ay. Okay? Unsa man na gifts na kinahanglan natong tingwahaon. Ang ato bang kinabuhi, nagmatter ba na dira kung unsa ta kahawod, unsa ta kamayo, unsa na mga hiyas ang nasa tua. Kaya mo na akong question sa inyo. Kasi mo na hisgutan. The love-driven life. Kini pangutana ba? Sa imong pagmata sa buntag, unsa may ga-motivate nimo para bumangon? O para kanino ka bumabangon? Anong rason bakit ka bumabangon? Di ba? Unsa may ga-drive nimo? Unsa may ga-motivate nimo? Di ba, usahay, pag matata, labi ng mga estudyante, nag-alarm na. Alarm, 5 minutes. Tapos ganyan nasa akong alarm. Nag-alarm ko galas 3. Siyempre dito galas 2. Ipaong na ko. Pag alas 5 na po, paong na po. Hantod saan, alas 6. Alas 6 na ni bangon. Kaya na bitong, pag mata mo sa buntag, parang, kapuya, oy. Yan, mga estudyante, may na po na, klase na po, kita na po sa maestran maldita ron. Usahay, ang pagbangon nato sa buntag, muragwa na love. Kaya hisgutan nato ni karon tun-an nato ni that ang atong kinabuhi kinahanglan driven siya sa love. Kung naa man kay himuon sa imong kinabuhi kinahanglan na naay gugma. Kung naa may gapush nimo para magpadayon dapat ang gugma. Tanaw pangutan nimo katapan napa ba kay gugma? Napa ba kay nahabili na gugma basig naubos na. Okay? So tulo ka butang karon hisgutan nato patungkol sa love-driven life. Number 1 is this. Gugmaan kayo, heart ba? Dapat aware ka. Dapat aware ta. Ingnayin mo katapad. Dapat aware ka. Unsa man natong i-aware, unsa man dapat natong mahibawaan that without love, I am zero. Ibig sabihin, I am nothing. Dapat we are aware of that. Okay? And then second is answer. You need to ask yourself sa pangutana na to, is my love the real thing? Yung bang nararamdaman mo na pag-ibig, totoo ba yan? Tinuod ba dyan na mo na naramdaman na higugma? Unya, mahibawan na to. Unsa man dining gugma, oy? Okay, and then last is assured that God's love will complete me. Okay, so tulo ka butang, atong hisgutan karon and I pray, no, si Lord makikistorya sa ato karon and God will bless us today. So, pwede ba ibdoko sa nato kadali atong mga ulo and then let's pray. Father God, we lift up to you this topic today. Lord, our prayer, Panginoon, is we will understand more deeply what it means to love, Lord God. Labi na sa among isig katao because you commanded us to love one another. Lord, give us the grace, Panginoon, that this love na imong gitudlo sa Biblia, Lord, mao mo makinabuhi karon. Holy Spirit, we pray, ikaw mag-minister sa kada usa karon in Jesus' name. Amen. Now, unahon nato ni, kining aware. Okay? Without love, I am zero. Unsay gingon sa Biblia? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Ang si Pablo, nagsulat siya sa mga taga-Corinto sa chapter 12, nahisgot siya about gifts. And then, pag-abot mo sa 14,
mao gihapon spiritual gifts, pero diri sa 13 parang naasay kanang kuan iyang gi-break. Iyang gi kanang giputulo sa, and then iyang hisgot siya about ni aning love. Okay? Sa verse 1 sa 1 Corinthians chapter 13, ingon diri, if I speak in the tongues, kung kaya ko magsulti og lahi na pinulungan. Kani bitong, labo na adri sa inyo ha. Kanang nakahibaw ka mag-Korean, bisag wala nimo katuni, bisag wala kay kapanood-punood og kanang mga Korean movies, pero may kay kamo, annyeonghaseyo. Saranghe. Sa pananaw kan. Araso. Pero wala ka nagtuon ni ana. Pero nakahibaw lang kadaan ba? No, wala kayo nagkuhan. And then, ingon pa diri, tongues of men and of angels. Bisan pag kahibaw daw ta, manultig mga lahing pinulungan, kanang mga pinulungan na wala nato kanuni, nya may kay kamusulti. Pero unsay gingon dira? But have not love. Kung wala daw tay gugma, unsay gingon dira? I am a noisy gong. Kita na mo gong, di ba? Tawag ng tanghalan. Oh, mura daw tayong anak. Langas. Kung mayra daw ta musulti, may ta damot kanang mga gift, kanang gift man guna kanang gift of tongues, kanang makasulti kay lain pinulungan, kanang of the angels, pero pag wala daw tay gugma. Sa sabi na, I am a noisy gong or clanging cymbal. Di man nato makita ang cymbal diri, pero mao na siya. Ing ana, langas ra daw ta kaayo. Nawalay love. So sa ibot pasabot ni ana na ang atong kinabuhi, ang sukatan, kung ikaw Kristohanon ka, kung ikaw anak sa Ginoo, is dili nang maayo ka mo, hara ka bala sa balos na mo. May ka mo speak na kutsara tinidor. May ka mo speak in tongues, or may ka mo unsa pa na dira mo wali mo preach. May ka mo gi-heal, gi-pag-pray nimong masakiton. Namatay. May ka mo pray. Wala daw na dira nagmatter. Dili dira nagamatter. And ito pa. Kining 1 Corinthians, dili nimo ma-apply sa imo lang kaugalingon. This is the context of the church. Ma-apply lang nimo within the church. Sa mga tao. Dili lang sa imuhang kaugalingon. So if I speak in tongues, damo kog nahibawan ng mga kanangkuan. Minsan gani, eto. Nakakalungkot lang kay diri sa Pilipinas, minsan pag maayo mo English, murag kanang kuan nakakaangat pag maayo mo English. Pero that's not the basis of angat ang usa ka tawo kasi maayo mo English. Tanawa mga Koreano. Dili mo nahilig mo English. Pero tanawa unsa sila kaangat. And then paano ta na kanang na-influensyahan. Imagine this. Ang Gangnam Style na kuan, na kanta. Unsa na may English dito? Pretty Lady. Pero sikat kaayo. And then napo ilahang pronunciation sa orangey. Di ba? Kita, maayo ta mo pronounce orange. Orange. And then we kanang sometimes we think that maayo mo English is mas angat. It's not the basis. No, dili na mo ibasihan. And then ingon pa sa verse 2, ingon dira, sige, and if I have prophetic powers, wow, makatagna ka sa nakay vision, nakay makita, and understand all mysteries, at all knowledge, dami nating alam. Dami mong alam. And if I have all faith that can move mountains, grabe kitag faith. Oh, balaguan! At tugi kong simbahan. Nga maday, init na magani. You have that faith na grabe katuog ko na may heal dyan, katuog ko na magkanaay breakthrough. Pero sige ngon dira, but have not love, walay pagigugma, I am nothing. So we need to understand, you need to be aware na dili sukatan kung unsay na si mga, kung unsay naa sa to, unsay kakayahan nato. Labi na kung ikaw ay Kristohanon. Dili na mo ibasihan kung unsay na sa to. Ang basihan, nakita anak sa Diyos, basihan, nakita Kristohanon is that nahigugma ka. Kaya ba na ni mo higugmaan mo katapat? Di ba? Hindi mo masagot, di ba? Verse 3. Eto pa.
Matindi to. Ang verse 3. If I gave away all I have. Wow. Bisan pag-ihatag na ako ang tanan. No, tanan nimong katagayunan, ang balay nimo na pulo ka buok. No, na miniature house. Bisan pag imuhan lang ihatag tanan and I deliver up my body, sunugon ang imuhang kaugalingon, but have not love. Ingon dira, I gain nothing. Wala pa rin. Wala gihapon. Bisan pag sunugon. Grabe, nintindi, no? Nga, may gugma pa ta? Kung wala ko'y gugma, wala kini kapuslanan. So what Paul is saying here? Paul says, none of that matters apart from love. Tindi, no? Kaya last week, mapatindi din yun ang love ni Lord. That sacrificial, unconditional, radical, and enduring. Kaya karon ma-check nato atong kaugalingon. Love ba jud na ang ato ang ginahimo? Love ba jud nato ang uban or we just love ourselves? Ingon din ni David Platt, love is the necessity apart from which nothing in the Christian life matters. Ano daw? Unsa ang pinaka-importante na butang sa usa ka Kristohanon? Mao ang gugma. Bisan tag maay ta mo kanta dre, maayo ta mo dance, maayo ta mo bass, tanan, maayo ta tanan mo tag Superman, pero pag wala tay gugma, it's useless. It's nothing. Wala ra gihapon na. Okay? Spiritual gifts are important. I'm not saying na di nata mutugtog, di nata magpagamit sa Ginoo sa atong mga talent or dili nata mangandoy mga spiritual gifts, no? May healing. Okay man po na siya. Spiritual gifts are important, but love is the greatest. No, nagtinguha man ka na ako'y kanang kuan bitaw na gift of healing na ipag-pray lang ako, maayo na, gift of encouraging, gift of preaching. No, lahi-lahi man ang mga klase na gift. Pero, more than the spiritual gifts that we are desiring, yung desire nato ang love. Ang paghigugma. And then yung pa dira, next, spiritual gifts are not forever. Love is. Mga spiritual gifts, mawara man na. Pero ang love, antod sa hangtod. Now, 1 Corinthians chapter 3, verse 8. Ang ganda, love never ends. As for prophecies, they will pass. Ano mga prophecy karon napay sa Revelation na mangyayari pa, matatapos din yan. But love, hindi. As for tongues, mag-speak in tongues, mag-speak in tongues pati ka dito sa langit, wala na, they will cease. As for knowledge, marami tayong alam dito sa mundo, pagka doon sa langit, magpahambugan na kung sa may nebaw naman sa ubos yuta. Awa ka sa kuha, awa ka sa ululo. Magingana pa dito sa langit, wala na. Pero ang langit, dito, padayon ang gugma. Okay? Now, apan ang gugma, dili gayod matapos. Okay? Second, answer. Ito yung question na pangutanan nato sa itong kagalingon. Is my love the real thing? Ano ibig sabihin yan? Kana bang imuhang gugma karon tinud-anay ba dyan na? Kini isa-isahon ni nato karon. Ngayon eh. Okay? Sa mga manood ani online. Online. Oo, tama. Kini. Okay. What love is, isn't, does, and doesn't. Number 4. Verse 4. Love is patient. Recite ba ninyo? Mas may siguro, mahuman na nato na service karon ma-recite na nato. Okay? Sabay-sabay natong basahan. 1, 2, 3, go. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Okay, isa-isahon din nato karon. Ano ibig sabihin ng patient? Okay? Pasyente? Hindi. Iba yon. Patient, prolonged restraint of emotion and agitation. Not quick to assert its right. Sa Greek, ang definition niya is long suffering. Nakakaitaas na pasensya. Question. Taas ba yung pasensya? At nakabantay mo, pamati mo diri. Diri sa simbahan, pwede ta na mo taas atong pasensya. Di ba? Taas kita pasensya, dugayo mahumanoy, mapiraw ko lang, napit at simbahan. Pero dito sa balay, dugayo naman na maluto. Minsan, ang atong pasensya, ang iiksi. Kamubo og pasensya.
okay ra sa ubang tao, murag makapataas ta sa atong pasensya, pero pag abot sa atong mga suod, parang, subagong ta ka to. Di ba? Dali ra ta makabuhi og sulti, dahil dali ra ta makakuan. Pero the number one okay, that's not a definition. Si Paul, describe niya because love is not a noun. It's a verb that flies. Verb yun. Okay? Verb, ibig sabihin, gadinaw siya action. So love is not just something na, hindi yun ito yung, I love you, Lord. Hindi lang yun na sinasabi natin. It is nakikita sa'yo. Nakikita sa imong ginahimo. So number one, definition sa love is patient. Napatay pasensya. Kanang, naay masulti sa imo ha, napakay pasensya. Ikaw na mo sabot. Tahimik natin, no? So patient, number one. Ingon dira, not quick to assert it's right. At ang bot pasabot sa kanang patient is hindi ka nagiging pushy. Dili nimo ikuan ang imong rights. Did I tell here na mas piliin mo na maghigugma kaysa pirmi mong ikuan ang imuhang kuan na tama. Sa relationship, pag pirmi ka tama, tatamaan ka talaga. Okay, ikaw ba na? So, patient. Second is, eto, kind. Okay, na-check mo na? Patient ba ako? May love ba ako? Pag may love ka, may patient ka. May pasensya ka ba? Okay, and then kind, useful, gracious, provide something beneficial for someone. Ito yung definition ng kind sa Bible. Active, goodwill, thoughtful, helpful, always in a pleasant way, gentle, has an ability to suit hurt feelings to calm an upset person. Ito, madaling kind ka ng galantaw ba ka sa ikaayo dito sa ubang tao? Yan yung pagiging kind. It is something na bisa pag walay mo balik nimo, but because you are kind, because you have love, it's fine. Yan yung kind. Kasi ganito tayo eh. Kind lang ta dito po sa mga kind nato. Tama? Tagaan ti ka kay gitagaan man ko nimo. Di ba na yung mga silingan ano maghinatagay kay nagitagaan mo siya, pero pag wala katagai, di na po ka muhatag. Humot magay ito yung lansutan niya, magay ko tagay, hindi na umatag. Kasi kind rata sa mga tao po na kind na to. Gipabaylo ka kwarta. Uy. Pag wala na, ato na. So kind means, pirmi mong ginalantaw ang kaayo sa uban. So yung ibig sabihin ng may love, you're kind. Okay? Tanaw yung makatapad kung kind ba na siya. Testing panghulam. Huwag may kwarta. Huwag may. Okay. Eto. Ingat dito, not envy. Anong envy? Kanang dili. Siloso. Dili. Kanang, sitawag sa ubang term sa envy gani. Dili masuya. No? Dili masina. Ngayon dira, jealous, to boil with envy, covet, and resent what others have. Kana maglagot ka ba? Ang uban na, ikaw ha? Wala na sila, wala ka ngayon sa cellphone, wala ka ngayon sa balay, wala ka ngayon sa kotse. Kanya, ang problema pa ni Ana is, kung nakakay makita na angayan sa uban, nagigay kasulti. Wala, nasa libagong motor, inutang mo na. Kana nga na ba? Wala, nasa libagong TV flat screen, kung ano na, gugulugan. Diba? Di ka malipay sa uban ba? No? Nakay makita sa eskwelahan na, bagog sapatos. Kinawat din na. Alam mo, nagi kay masulti ba? Pero kanang not jealous, tamatay mo. Kanang hindi ka masina, happy for others when they are blessed. Kung kitagaan sila, nag-success sila, then i-praise na to, atong i-kanang kuhan, i-appreciate. Dili kayo. Ala, kumlaw talaga na. Para pangupya mga ganyan dati. Ano, bitaw, nagi kasulti. Ala, kumlaw di siya. May lang, wala sakpi.
Ganun na kayo, dili ka maka-appreciate sa uban ba kay because nga we are envious. Masinahon kay ta. Pero pag may love, hindi daw nagsiselos. Dili daw masinahon. Kana bang nanay uyab ang tanan. Nya ikaw, kita, dami-dami na tayo. Kita, masina po ta. Kaya manday, may oras ta, magbuwag na mo. Oh, di ba? Envious git. Bitter. Oh, magkulat ta karong February 14, okay? Damot na makita ng mga, magko-comment lang tayo, mag-comment na ta. Kita, magpapati-pati lang ta sa Facebook, no? Yung mga hugot, no? May pa ang lapida, may date, no? May pang kalendaryo, may date. Nga man di ay. Bitter. Okay? And does not hesitate to praise others. Uy, praise God sa inyong relationship. Ana, good. Uy, na nakuyab, mao. Kano sa mga kutob? Ipakutan na yung expiration date. Kano sa mga magbuwag? Okay? So, not in vain. Okay? Kung unsa man ang ma-achieve sa uban, no, unsa may ilahang maangkon, then, please, ayaw ika ng kuha na. Sige lang, makabawas lang ko. Dili na yan na, okay? So, balik ko na to. Ang gugma, mapailubon, na ay pasensya, o maluluyon, kind. Dili kini masinahon o tig panghambog. O unsa ning ting paghambog karon atanong butangan? Question. Mapagpasensya ka ba sa uban? Ayan. Are you patient with others? Sabi ko kanina, madaling magpasensya sa mga tao na parang dili kay ta close pero sa mga tao na close na to, nya kanang bitong ubos-uboson jud tong pasensya bitaw. Kana bitong lagot ning mga bata. Kaya ba maun sa kanang sa pasensya ang pwede na ito ma-example na isang mga parents. Grabe yung pasensya ang mga ginikanan. Kanang bisang kung sa takasalawayo ng mga anak, pakanon gihapon ta. No? Kao na dira. Luto na. Grabe pasensya. No? Itong mga parents. That is example of pasensya. No? So, ingana. Bisan pag, salawayon kayo, pero kao na dira. Okay? And then, do you seek the highest goods of others? Tinguha pod ba nimo ang ikaayo sa ubang tao? No? Napakitinguha na ikaayo or ako lang, bahala na mo dira sa inyong kinabuhi. Iyaya bito ta. Dili ana. Okay? Are you jealous of others? Do you feel bad for the success of others? Kana nakita sa Facebook, yung ani, nag-success na sila. Kaya ito, ano ba ako kanina? Damo lang LPT, tambay maghihapon. Kaya naman yung ana ng mga kuwan. Sus, LPT, tambay. Hindi na lang. No? Licensed professional tambay. No, masina ka ba sa uban o masubo o masakitan ka ba sa kalampusan sa uban? No, kanang naglampo sila di, mayo. Ako na pud sunod. No, dili ana kay di bitaw na. Mayon din, di man nimo madaas langit. No, ana damo marami talagang sinasabi. And then, do you constantly compare yourself to others? Grabe, compare. Tama ba spelling? Compare? Sorry po. Do you constantly compare? Spell compare. Okay, compare. Sorry ha, kay ayun yung pastor kay yung pero may ba nimo ginakumpara mo kagulo yung sa ubang tao? May lang na Bisaya version, okay translation. Pero may ba nimo ginakumpara mo may pa sila, ingani, may pa sila naingani, may pa sila gwapo, may pa sila taas og ilong. Ako taas man pod. Ug katag. What is na taas, di ba? Paana? Taas. Okay. Stop comparing yourself to others. Alam mo kung bakit ka na yun? Kaya ginatanaw magod na to ang wala sa tuwa, na tuwa sa uban. Kaya di ta ma-enjoy. No? Kung sila giday, kung sila gi-appreciate niya, ikaw wala, it's okay. Aman di ay. Dili man na mauwi ka ng basihan sa kinabuhi na, wala, giday sila. O, gidira na kutob. Nga madigdi ka maday. Nga importante, hibaw ang Ginoo sa imuha. Nakahibaw ka, naghihigog ka sa Ginoo. Ang muna yung gayon sa exhortation kay Angelo. Pero dito suko si Angelo gayon na ha. Dito suko. Okay. Hindi siya galit. Okay. Okay. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Okay. Sigutan na po natin yung does not boast. 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 Basta diling panghambog. Okay. Boast. Whatever. Okay. Depende ba na sa iyong pronunciation, kung taga-asa ka. Okay. Sa sikawar. Okay. Ano ibig sabihin na does not? Kaman na yung basa? Ingat na, talk with excessive pride and self-satisfaction. Na ako na gitni. Siyempre.
And then yung pa about one's achievements or possession or abilities. Kanang, nana mo yung nakita na tao na Kiya na tao? Kanang know-it-all ba? Kanang pag nagani kay sulti, may yung po, ako po gani anak? Oo, napo ko, kailaman na ako. Uy, nakita si kanang kuan, nadyo kayo na kuan. Gani. Mawampun mo sa mua. Kanang Kiya ba? Kanang, para bitong, nanasihan tanan. Sige, nasayo na ang lahat. Ikaw na. Kaibaw na. Kaibaw tanan. Kiya ng mga tao. Kanang, excessive pride and self-satisfaction. Kanang, parang alam lahat eh. Kanang bitong, dakay ko na, siyempre. Kaibaw ka na yan, ako na gini. So, question. Are you bragging about what you have achieved in life? Imo bang ginapanghambog ang imong ang mga butang nga naa ka? Nasa imong kagalingon. With sa mga estudyante, with highest honor. Most humble. Nakay medal, most humble. Hindi mo na tinanggal. Okay, ikan sa kanang kuan, ay pin. Pero may adlaw-adlaw. Nakapin. Okay? So, wag ganun. Itong not arrogant. Ano ibig sabihin? Arrogant, ibig sabihin, literally to puff up one who becomes inflated with pride, with an exaggerated self-concept. Igsoon na sila tanan. Okay? Not arrogant, arrogante ba? Kaya ba itong dili pasulti? Kay it's as if kihibaw na siya tanan. Nakuingon sa inyo ha. Maybe na kay nahibawan, pero dili tanan nahibawan mo. Tama? Pwede na kay specialty, na kay parang alam mo talaga ang bagay na yan, pero hindi lahat ng bagay alam mo. Pwedeng may alam tayo, pero hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya unsa man, dili na maging arrogante bito na kanang kuan. Kini pating usay kanang kuan, kining sa sulod bito nato, kining pride bito nato sa kanang kuan, kanang though hindi natin sinasabi, pero sa loob-loob natin yun muna ang gusto nato eh. Kaya sa ba sa mga labi na kini mga taas-taas na juduguan kanang sa mall, kanang i-check ang bag, no? May ingon ng security, pwede ba i-check nato ang iyong bag? Sa puingon na sa iyahang now expression, sige, pwede ra. Pero sa loob-loob, tanong ko man niya akong bag. Wala sa kaila kung kinsa ko. Sige, ukaya lang. Giukay pa jud. Kanang nga labas na sa gawas parang okay man, pero sa loob-loob nagwawala. So, arrogant. Kaya question, are you pop up about yourself? Arrogant ka ba sa ubang tao? Hindi ka ba hindi ba ka gapatudlo? Hindi ka pa kayo kibaw na ko niya tanan. So, love is not arrogant. No? Yun diri? And verse 5, or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Okay. Ano yung rude? Rudy. Ano ibig sabihin ng not rude? Being polite and respectful towards others. Hindi bastos. It involves being considerate of others' feelings and avoiding actions or language that could be offensive or hurtful. Kaya bitong magbantay ka sa imong ginapanulti? Or magbantay ka sa imong action? Gani mga uban na mga kabataan karon, di ba? Kaniadto mga bata pag makasabod or makakuan, mga yugig sorry. Pero karon matamagan, tatanawon ka pa sa lakaw. Di na kay ba mga yung sorry na madamagan no sana dira, wala na. Bastos na. Pero ang may love daw, hindi siya bastos. Ga-avoid siya of action or language. Kanang ganasulti bitaw, kanang patay. Kibaw mo ka na nakita na gid nimo. Pero imo pag isulti. Dira na lang na sa imong mind, ay na lang ipagawas. Alam mo naman na masasaktan siya pero sinabi mo pa rin. It's a boy thing, no? And then ito pa sa atong mga action. Wala ba na nag-istoryahay dira, langas kayo. Yan ay nag-istoryahay ng mga kanangkuan. Naman yung mga teacher, nagkanangkuan, nag-discuss ni sige tabi. Dami siya. Hindi siya bastos. Yung love. Okay? Could be offensive or hurtful. Okay? And next is, are you rude toward
Nang bastos o wala kay... Wala. Are you rude towards others? Ang hirap sa Bisaya. Nang bastos o wala kay paki sa epekto sa imong mga ginahimo dito sa uban? Or wala lang kay paki ba? Sa imong ginahimo. Nang bastos ka na ba? Or parang, nga man day, so what? Kaya ba ito mga attitude? Mga ma-attitude na mga, so what? Totoo naman, di ba? Alam ko naman totoo. Kaya ba mga tinuod na, pero ayun, naiika na ko, imo pang ipanlandakan. Ino pag mo, lapad di siya gilong. Alam mo naman, given na yan, ay naiingon. Okay? So, wag na. And then ito, it does not insist on its own way. Ano ibig sabihin yan? True love does not demand or forcefully pursue its own desires. Ingay, pag nagmamahal ka, hindi yung gusto mo ang lagi nasusunod. Mahal kita, pero ito gawin mo ha. Bawal lumabas. Bawal ka ganito. Bawal ka makipag-usap. Bawal ka maging ani. Makipag-relation ka pa kung imuha man lang din ng kanang kuanon. Wala mo lang gapuson, di ba? Bawal ka na yan. Bawal. Labing bawal. But love does not demand forcefully pursue its own desires or perspective. Ito yung pananaw ko eh. Okay, tip na ko. Marapog minyo. Pero narinig ko lang din to eh. So sa pastor, ang tip para sa relationship na na maayo, ayaw ipugos ang imuhang kaugalingong gusto o mga perspective panglantaw. Ora na inyong awayan. Lamid na sa mga men. Kaya nga madag tama ka. Kung nasakitan man nimo ang imuhang partner, mas okay pa na, wag ka na lang maging tama. Maging mali ka na lang. Ang importante, wala mo siya nasakit eh. Diba? Then kamo sa mga girls, women, no? Musabot sad mo. No? Kung nasakitan man nimo, so it does not pursue its own desired perspective. Instead, listen. Instead, considering the needs and wants of others. Kaya gani, when it comes to relationship, it's not all about gaining. It's all about receiving that I want that. Give me that. Give me that. Papakanta pa. No? Just give me that. Andi na, mga ko, ing ana. Hindi yan love. Love is not controlling other people. Considering the needs and wants of others. Kaya bitong, kahit walay mo balik sa imo ha, okay ra gihapon ka. That's not love. If, kaya bitong, nga matig walay mo balik na ko. Kaya nga matig dili ma-reciprocate ang feelings niya para na ako, I will choose to love him or her. Yan ang love. Tawag na love selfless. Kaya nga matig dili niya ibalik. Dili niya reciprocate. I love you. Minsan mga mangita natin dito love sa mga tao, nag-love ko ta. Okay? Nga na. That's love. Di sa walay mo balik. Diba si Jesus? Does not get upset over not getting what we want. Pag hindi mo ba nakukuha ang gusto mo, ma-upset ba ka? Kasi nakay kanang lantaw, nakay gina-dream, nakay ginalong na dapat ing ani. Nya wala na itabo. Nagplano mo na mag-date, nagplano mo na mangaon, nya wala na mao. So ma-upset na ba ka? Dili na ba nimo siya love? Not getting what we want. Willing to take no for an answer. Wow. Sinabi niya bang no? Will you respect him or her? Bigat pala ng love, no? Akala natin yung love, oh, I love you. Oh, I love you too. Oh, kita na. And we live happily ever after. Akala nyo, ha? At least kayo, nalaman nyo. Tanaw, kaya pakuntanin mo kung galing. Hala, binog mahigugmaon ako. Abi raman di ay. Eto pa, not irritable. Yan, kini. Kinigid na part. Not irritable. Ano ibig sabihin? It's not easy angered. It's not easily angered. Igsoon ni sa taas na pasensya. Kada bang pangutanon ka? Eto pa. Pag ang uban mangutana si mga, opo.
Pero pag nasa sulod sa iyong balay, may mga tanong mo, sige, pagkutanoy! Diba? Kaina ka pa. Nga naman, pag na-love, di rin mo matest ang sasanaak sa imong sulod sa imong kanang kuan. Pamilya. Diba? Mayon nila, chickmate, nakapila ka ka-check. Pila na? Pampila na ba na? Ha? Masa man, 0 over ba? 0 gyapon, una naman at least 1. Not irritable, meaning it doesn't quickly fly off the handle. Dili tayo basta-basta ahawas. Dili tayo mo lupad ni karon mga butang. Become resentful when faced with annoyance or frustration. Kalang dili dayon ka basta-basta mabuhay og sulti. Kalang dili dayon ka basta-basta malagot yan ang tawhana. Kasi pwede na mahitabo. Even diri sa simbahan. Ay, kalagutan. Nanapon niyo? Kaya nasa mo, tapos ibang classmate. Kagutan na ganito tawhana. Pero pag naday love, it's not irritable. Hindi irritable. Okay. Are you irritable? Or are you irritated? Asa ka sa duha? Pastor, both. Nalira ko maglagot og nakaka-irita din ako minsan. So question, do you always feel you are right? Are you easily irritated when your ways are not followed? Eto, naisip na ba nimo nga pirmi ka tama? Ha? Mga babay? Kanang, pirmi na lang ikaw tama ba? Kanang, naay mo suggest, kanang nainang utana, katulad mo nainang utana sa inyo ha, and then pagkahuman, imong gitubag ng suko. Kaya ang gusto niya, kung unsa to ang iyahang gusto, ang gusto niya natubag. Yang anong masuko man ka, nangutan naman ka. Nangutan na naman ko niya, masuko di kag tubagon. Ganong masuko man ta ko isa, di mataganahan sa tubag. Kaya ato ang tubag gina-expect is dili man mao. No, dali ra ba ka maglagot pag dili masunod ang imong paagi o gusto. Hey, kalagot mo ginanani. Ingani. Da. Lagot mo gani ng chords. Ingani pagpupok. Di ba? Di na mo challenge. O kanining lyrics. Ayun na. Dali na ba ka maglagot? Kaya di rin na tumates. Di rin na tumates. Uy! Anak. Di ba? Kaya gani kinahanglan. Okay. Ganahan ka na mo grow sa imong paghigugma. Kinahanglan dyan na imong katapad. Kinahanglan dyan ng mga tao sa imo na mo test dyan. No? Kaya dili man ka mairita kung kay ginahimo. Pero naudyogi po yung mga bisag unsa. No, kinsa man na sila. Alam sa kanang basig unsa. Nairita lang. Wa man istoryahe pero nikalit na gug. Sumay sala na ako. Okay? Are you easily irritated? Dali ra ba ka maitira? Mairita? Kinsa man dali ra diri maglagot. Uy, may love na. Pag-uli niya karon. Lord, tabangi ko kay dali ra ako maglagot. Nya nagpray siya, nya gitawag. Kalagot oy, nagpray pag ganita. Wala. Nagpray siya, taas na pasensya, di na sa mairita niya, gitawag siya. Adto na. Okay? Ang gugma dili mapahitas-on o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. And then ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Okay? So napabatay love? Okay pa ba ta? Kaginhawa pa ba ta gamay? Sayang, wala ang uban, di ba? Okay, ina na lang sila. Grabe ang topic. Panoran na lang niyo sa YouTube. And then ito, verse 6, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Ano ibig sabihin na? It does not rejoice at wrongdoing. Does not keep record. Does not keep a record of wrong done. Does not hold a grudge or seek revenge. Revenge. With G. Okay? Dili daw ka kanang kuan sa unsa may nangagi na dili ka magtanim ng di ka magkim-kim o kasuko dira sa imong kaugalingon, dira sa imong sulod. Hindi ka nagkikim-kim ng galit sa loob mo. Kanang mga nahitabo in the past, kalimutan mo na. Nangyari na unsa pa may mahimo ni ana? Gibastos gi ko ano niya, yagi kong sulti, yagi kong gibash, yagi kong gikanang kon ingani. Nangyari na yan Pag may love ka, it does not rejoice at wrongdoing.
and it does not keep a record of wrong. Di man na ginakalimtan. Hindi ka mag-kim-kim o kasuko na may mga tao na gihimuan ka og bati, maybe sa imuhang past, sa imuhang imong childhood. Hindi na tayo nagkikip ng wrong. Keep no records of wrong. Hindi siya nagsisik ng revenge. Tapatyon, gita ka kung manda ka. Way sukod ang baws. Okay? So, do you bear grudges? Nagtatanim ka ba ng sama ng loob? Pag may love ka, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Okay? Do you find it hard to forget the hurts you experienced from others? Pirmi ba nimo mahinumduman ng mga bati nga nahimo sa ubang tao sa imo? Kana bang pirmi pag nadumduman nimo, magsakit yun imong buot. And then ito ang pagdili bitaw ta mong pasaylo, no? Kita ra gyapon kaluloy. Kasi sila sige ngisi-ngisi, ikaw naglagot nimong nang. Ako na pag-istoryan pero di gid ikaw. Nagiging feeling tayo. Abi na kita ang ginasikutan sila sadya kanyo tungod siya may problema kita man kay wala man nato gi-release. Wala man nato na ang atong mga kinanakit wala nato gipagawas. Okay? Ipagawas na nato na. And then it rejoice with the truth. True love finds joy in what is honest, genuine, and aligned with reality. Essentially, celebrating the truth and not taking pleasure in falsehood or wrongdoing. It rejoices. Kanang kabati na mo kanang ni-share sa inyo niya nalipay bitaw kay naa siya nahimo na grabe lagi kadali ko gay na ba sa palit ko kanang kuan. Palit ko dito sa kanang merkado nadaya ginako ang kuan ay galingan ako no. Kanang nga na bitaw ng mga kanang kuan kanang malipay ka pa tungod na kay naisahan o na kay kanang kuan. Di ba? Nga na wa ko nagbayad sa boss. Gingan pa sa iyo kanang maayo gi kay. Galingan nimo. Hindi ganon. Love, it rejoice with the truth. So, though you solely rejoice, support those who are doing good. Sa mga ginahimong maayo ra budget ka, malipay og mo suporta. Mo-support ka ba sa mga tao nang gihimo og maayo? Okay? And then, ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamatuoran. And then verse 7, love bear all things, believes all things, hope all things, and endures all things. Sa sound na to, bear all things. Ibig sabihin, to cover and to put up with. Grabe ka grabe yung kag pagtyaga sa mga tao. Bisa paging anak na, nalagot na mga hindi ni anak. Pero, you bear all things. Dili ka mo give up. Yan pala yung love, no? Bisa yung anak ang batasan, sige lang, magpadayon gyapon. Are you getting tired of helping others to grow in the relationship with Jesus Christ? Kaya ba naglagot niya? Katugin naman si anam po ay yung mga gihapon eh. Gigyapoy na baka alalay sa mga tao para mutubo sila diha sa Ginoo. Kana sige ni magpa-love, sige ni mag-chat yung mga gihapon. Amen. Ikapoy na baka? Yung da bear all things. Okay? Believe all things. Believe, faith to see the best or think the best of others. Give benefit of the doubt, presume innocent until proven guilty. Nagatuga pa para po sa sa uban mga tao na naay maayon mahitabo sila. Na dili nimo gina-close ang door for them. That they will be changed one day. That your family makauban nimo dira sa paglalagad sa Ginoo. No, kanang imong situation karon that struggle. No, and then sa imong friend kanang permi mangwan sa imo magsimba-simba na pod. Okay, mangkuan sa imo and then hope all things. Positive, confident in God's love, grace, promises, and sovereignty. Naay paglaom pirmi. Pag nakaypaghigugma, magpadayon ka, you will never give up. No? And then you will believe all things. I believe mangyayari talaga yan. And then it will hope all things. So do you hold faith onto faith for others? Gasali ka ba na kaya sa Diyos baguhon ang ubang mga tao? Sige na nga ito na. And then ang padiri, endure all things. Ano ibig sabihin? Endure, pasabot sa Greek is hopomeno, remain under, keep on going despite the failure. Na-fail na ba ka? Na-disappoint na ba ka? O may naabay ni oppose ni mo, ay simba-simba ka dira ay.
Na-disappoint ka na ba? Na-offend ka na ba? Pag nakakay-love, it will endure. You will endure. Endure all things. Lahat ng bagay. Not just some, but all things. So are you losing hope for people you're discipling to change? Sa mga nega-disciple. Only the disciple can relate to this. Nawatan ka na bagpaglaon, mababago pa ng mga tawhana. Or maybe na kayo ginapag-pray and then andun ka rin wala gyahapon. Resulta. And ang gugma mo pailob mo tuong mula og mula hutay gayod. Okay, mula hutay ang naay gugma. So, eto. Love in essence is selfless. It is patient when patient is not deserved. Kasi na talaga yung mga tao na ubuson yung pasensya, pero will you still be patient to them? Magpasensya, bagihapon ka. Hindi, ulit-ulit. Sige lang. And then, it is kind when kindness is difficult. That's the love. Hirap, no? Akala kasi natin yung love na. Love is feeling. Love is the moment. Love is in the air. Love, love, love. Diba? Nadali mangunta sa mga palabas. And then, ito yung nakakalungkot. Minsan, madala ta sa mga palabas na maayo kayo mo dala, maayo kayo mo acting. Niya pagka man, nagbuwag naman. Niya mo na itong ginalantaw. Niya, support pa ta. Sige ko. Ay, kikiligin ko si Lando ha. Minsan, ginabutang na to ato kaugalingon dito sila. Hello, artista day ka? Minsan ginabutan pero ganahan to na anak po ta. Di man ta artista. Anak man ta sa Ginoo. Okay? It doesn't envy or because it's not focused on what I have and who I am, but on what have and who you are. It insists others' way, not our own way. Yeah, check yourself. When you love someone, do you really love them? Or just you love yourself? Kaya mo sila minamahal kasi may bibigay sila sa'yo. So hindi mo talaga sila mahal. Mahal mo ang sarili mo. Mahal natin ang sarili natin. Kaya natin sila na maayo, kaya natin sila kasi natin makuha sa ilaha. Pero what if wala na? What if walay mo balik nimo? Dira masukod ang love nimo sa usa ka tawo. Mahirap pala, no? Kala natin, madali lang. Ano, kaya pala, padayon pa rin na to? Napahapit naman. Christian love. It is an act of God who first loves us by giving His Son. Diba? John 3:16. Jesus Christ who lives in us to commit to seeking the highest good of an imperfect person. Sama sa mga katapad. Sama na ko. Even at the cost of sacrificing ourselves by the power of the Holy Spirit. Whew! May sacrifice talaga eh. Kanang kaya ni mo na magparaya. Kana bitong kaya ni mo na i-give up for the sake kay Lord. Kaya ingon na mo ni ingon. It seeks its joy in the good of others to the glory of God. Ipabot sa time. Nadili na kaniya love. Simba ko, pastor. Stay strong to. Pagbabot man na sa imuhang kan, anong gagawin mo? Since you're a Christian. Siguro kung dili ka Christian, syempre, ang kanday mo, last resort mo, eh, pagbuwag ta. Pero kung mag-asawa na mo, wala. Hindi yan. And last. Last na. Sa'yo pa man. Okay, assured. God's love will complete me. Maybe makaingon mo, hala. Di siguro ko Kristohan nun. Kasi siya, naka-perfect mga to. Perfect na wala. Pastor, wagit ba sige sa'yo? Way pasensya. Usay, masinahon. Maybe maingon ta, muragwagi, guro ko'y love. No, muragwagi ng Ginoo sa ko, aba? Maybe makaingon ka ni Ana, pero I want you to be assured with this. Nabisan ning ato, nabisan lisod. God's love will complete me. Sa may giingon nila sa Bible. 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, we are God's children now. As in now.
If mo gidawat ang Ginoong Jesus, imo ang gisaligan siya, you are His children. You become children of God. And what we will be has not yet appeared. Yet appeared. Hindi pa nangyayari. One day, magiging perfect tayo. Kanay mo katapad karon, di pa na perfect. Imperfect yan. Pero one day, we will be perfect. Pero hindi pa nangyayari. But we know that when He appears, we shall be like Him. Mahimot ang sama niya. Pagbalik niya diri. Pagbalik sa Ginoo dira, shall be like Him because we shall see Him as He is. And then nabigyan sa 1 Corinthians 13 verses 9, for we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. And verse 10, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Kaya ang question is, nag-grow ba ta? Yun si Pablo, sa katong bata pa ko, manulay ko sama sa bata, no, sa kanang kuan. Pero karon na nidako na ko, ako ano tong gi-give up? Ang akong childish ways. Katong una ta naging Kristohan, bago hay pa na Kristohan, bata-bataon ta. Pero karon kung taod-taod na ta sa pagka-Kristohan, kinahanglan mo tubo tayo, di ta magbinata gihapon. Di na magbinata, no? No, okay. Importante mag-grow pod. Okay? And then verse 13, verse 12, for now we see in a mirror dimly. Ang mirror nila kaniya to, ang gisgot ni Pablo dira is kanang mirror na murag sa kutsara. Dili para sa mirror na to, karon na grabe kita gigayo. Ang mirror nila dati is pagka kutsara. Na dili nimo maklaro, hiwi mong now. So, nga na ang ilang kuan. And then nga we see in a mirror dimly, but then face to face, now I know in part, then I shall know fully, even as I've been fully known. And then verse 13, so now faith, love, hope, and love abide. These three, but the greatest of this is love. Bakit? Bakit ang greatest is love? Pag nanata dito, kauban na nato ang Ginoo, di naman nato kinahanglan og faith. Kinahanglan ba din nato og faith? Kita naman nato ang Ginoo. Face to face naman nato siya makita. So dili nato kinahanglan og faith, kita naman nato siya. And hope, kauban na pud nato siya. Di ba? But love, mo na ang buhaton nato dito sa langit gihapon. Magpabilin gihapon ang paghigugmaay. Kaya gina-practice nato na diri. Dili ingon na grabe tong naa ba kay mga tao na di ka ganahan na makita dito sa langit? Kasi you hate them. Tapos ang ending day, dito mo sa ubos nakita. Naabot ka diri. Kaya naikinig ipangutana. Kasi suko kayo siya na ng tawanan. And then, yung siya, pag makita ni mo siya sa langit, sugot ka. Nga madeg, pa-impyerno na lang ko. Grabe, gisuko ah. Kaya mas piliyon pa niya ang impyerno kaysa makauban ng tawhanan sa langit. And you know what? This love that ginatudlo sa tuwa, the Christian love, no? Muna atong buhaton hantod sa hangtod. Kaya hindi lang yan na love, nakilig. Oh, I love you, mama. Chup-chup. It's not that kind of love. Love. The reason love never ends is because love characterizes the nature of God Himself. It's eternal. Love is eternal. Okay? So, receive, then give love. Before you can give love to others, we need to receive the love of God first. Again, kasi ang love na itong mahatag dito sa mga kato, mahirap yun. Kala nyo, madali? Dili. Kaya ba niyo mo magpasensya sa mga tao na walay naglagot jud, kalagot jud? Kana ubuso jud imong pasensya? Pero may na lang. Ngano maka-assure man ta that pwede nato tong mahimo. Step by step, little by little. Na dili man kinahanglan dayon. Kasi karon tanawan nato tong kagalingon, wala. Dami nating bagsak. Pila ga atong score, no? Wala mo nagkanakuan. Oh, check. Nako ni ani. Ikis. Parang ang una ra mo na check ba? Kanang excited kay sa kanang sa inyong exam.
check, exchange your papers, nakatama ka sa number, yes! Tama ka! And then the rest, puro na wrong. Ang score ni mo, 1. Eh, na dito, may patience, kaya ko yan. Pero dito na sa ubos, bagsak lahat. Nakaingon sa inyo, ha? Mahirap yung gawin apart from Christ. Kaya ganyan din sa Galatians, but the fruit of the Spirit is love. Unsa na klase na love? Love na joyful, love na may peace, love na may patience, love na kind, love na may goodness, love na may faithfulness, love na gentle, and love na may self-control. And yung dra, fruit. Nakakita na ba mong fruit na gimanufacture? We know that fruit is just existing life. Nag-exist siya kasi sobra na ang kanangkuan. Kaya na ay bunga. Amazing. You will never manufacture patience. Apart from Christ. Kaya ganyan, tungod kay ang gugma, bumara na. Kung ang Ginoo na sa mga, if you are filled with the Holy Spirit, you know that you can love. Kasi ang totoo ay nauubos at nauubos tayo. Nakapatid ako nung nila, nauubos na dito akong pag-ikog. Dinagin ko. Why? Kasi hindi nakakunik sa source. Mapos sa time na ito, hindi sa mga minyo, natry na ba ninyo na parang ipunhod ang gugma niyo sa inyong partner. Na parang nagsawang. Maabot ka siya, pero if you have the love of God, tayo, because you're committed, you will stay. Because love is a covenant. Not just a feelings. Kapag walang feelings, you will never. Let's end this. Parang hindi na tayo nag-work, parang hindi na tayo love. Maraming sinabi, nagkilain. Yan ganyan. Kailangan na katong araw na makita ko, makita sa itong sumutubo. Papuno, pirmi sa Duran. Papuno sa gugma sa Ginoo. Because only you can give love to others if you yourself others. Ano yung slide? Ano kailangan na ako magdalo? Hindi pa sayang yung pag-ibigalo. Ito naman ang pag-ibig mga tinatawag. That you will pray to God, Lord, akong patience, Lord, akong kindness. Minsan akong patience, hindi ka kutob sa simbahan. Minsan akong kindness, hindi ka kutob. Minsan akong self-control, hindi ka. But the challenge is, ay naganda dito sa gawas, naganda sa itong pamilya, naganda napalibot sa mga tao, talagang matitas ang love. Be assured, the love of God is full of service. Pwede ka, Lord, magkakain ko. But right now, let's pray, bow down your heads. And ask the Lord, God, nabangi ko. Ipagin yung karakteristik sa lahat. Let us patience. Nag-change yourself. Pagpasaya ka ba? Nalululoy ka ba? Father God, we thank you so much for your words. Thank you for teaching us, Lord. Really love. Lord, ang hirap pala. Left to ourselves, Lord, hindi na mo itong mahimo. God, pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong gahon, pinaagi sa imong balang spirito. Mahimo na ng
makita na sa mga kinabuhi. Bilang mga Kristohano, Lord, thank you for making us realize that the measurement of how our lives, Panginoon, in kalibutan ng Panginoon, mag-matter is kung paano may ba dito sa mga tao. Kung paano may makapag-relate sila. It's not about ano kakayahan namin, Lord. Kung sa'yo kaya namin ng Panginoon na makabutan ng mga gifts. Lord, you said in your word, Lord, ako naman po, hindi ko ang spiritual gift. But more than that, kumuha ka lang ulo na nagugma sa katapusan. Bless your people here. Maybe some over here are struggling when it comes to mga attitude problem, Lord, mga love problem, God, I pray na anong may sa buhay, ang iyong word, sa mong kinabuhay. Thank you, Lord. We're so blessed for your word today. We give you praises, and all the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Ito pala